Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong react na video. Mukhang dumadami yung mga request sa akin na galing sa KMJS, galing sa MGB, 'di ba? May mga yung mga nag-request sa akin lahat. Iisa-isahin ko 'yon. Lalo na yung mga nag-submit ng mga sarili ng video. Ang marami nagsasubmit sa akin ng sarili nilang video eh. Ang gagawin ko, pagsasama-samahin ko 'yon. Kung may sarili kayo video na nakuhanan nyo, ipasa nyo sa akin, ha? Opinionan ko. Maraming salamat sa tiwala. Maraming salamat sa tiwala. So ito, pinasa ni Olivia. Pinasa ni Olivia yung... Alam ko may nagpasa din sa akin ito eh. Yung sa KMJS, yung may matandang babae na nakunan sa camera, doon sa video. Play nga natin to mga men. Ganito po talaga style kung mag-react ka. May may technique dyan kung bakit ganito eh. Malalaman nyo rin pagdating ng panahon. Mga magulang, mahilig din bang mag-selfie ang inyong mga anak? Ang isang ina kasi mula sa San Jose, Occidental, Mindoro, nagulat na lang nung nakilala niya ang kasama sa selfie video ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Ang anak kong si Sander, mahilig talagang mag-cellphone. Kapag may ginagawa ako, pinapahawakan ko lang siya ng cellphone. Ang paborito niyang gawin, mag-selfie. Nagsiselfie. May isang video selfie siya na nakita ko. Talagang kinilabutan ako. May 12, 2018, binigay ko ang cellphone ko sa kanya dahil may ginagawa ako. O anak, maglaro ka muna ng cellphone dyan ha at magsasain mo na si mama. Nakaupo talaga tong KMJS eh. Kinagabihan, tulog na siya. Binuklat ko ngayon ang cellphone ko. Parang Sabi ko, libro lang pinagpipicture nitong bata na to? Nagulat ako, ano ito? Ginising ko yung isang anak ko. DJ, bangon. Sino kumuha nito? Alam po ba? Itong video, oh! Pati yung anak ko natakot. Kasi merong nakunan sa video. Basta tingnan mo. Nanindig ang balahibo ko. Pagkakita ko sa video, talagang ang nanay ko talaga to. Nanay ko yung nakita ko. Si Nanay Olympia talaga to. Pero nung nakunan Nanay yun, Olivia. 1 taon nang patay si nanay. Compelling talaga to, no? Just in case na totoo to, compelling talaga to. Oo nga, no? Hinilabutan ako. Ay, sorry, di nyo pala nakita. So, ito yung comparison ng nanay daw niya na namatay niya. Pati ito. Oo nga, men, ano? Isang taon ng patay. So, yung bata ba kanina, wait lang ah. Ito ba yung video na yun? Okay. Sige. Mamaya, tingnan natin, ano. Panoorin muna natin ang... Yan, nahati yung mukha ko. Panoorin muna natin ang malupitan. Alam ko na ano ko na to dati, napanood ko na dati, pero hindi ko pinaniwalaan kasi masyadong too good to be true eh. Mamaya, opinion na natin, ano. Takot na takot ako kasi baka totohanin niya yung sinabi niya nung nagkasakit siya. Lagi niya sinasabi na mahal naman niya yung mga anak niya, asawa niya.
nabanggit niya talaga, kukunin ko kayo kapag ako'y nawala. Grabe naman yun. Lahat kami pinag-aral nila. Lahat po ng hirap noon, dinanas niya rin. Makatapos lang po kami. Hindi po yun naalis nang hindi po ako kasama. Kung saan siya pumunta, doon po ako. Malusog naman yung nanay ko. Pero pagtungtong niya ng 60 years old, bigla-bigla ang kanyang pagkakasakit. Hindi po nawawala ng mga lagnat, mga kamay niya, mga naninigas. Mahirap nang lumakad. Anong sakit Hindi kaya? na makakain ng marami, pumayat na. Yung mga reenactment na, nabubwisit ako minsan. Magtatagal. May bubulaga dyan. Yung mga pusang pagsapit ng alas 6, pumupunta na sa amin na kung makaiyak ang lakas na parang bata. Bakit ang daming pusa dito? Ito, minsan, nangyayari, kahit nga sa akin, nangyayari din yan eh. For me, dapat hindi naman binibigyan ng meaning yun. Parang, nangyayari ganito. Uulitin ko na naman. Ito ha, wait lang, mag-usap muna tayo. Yung kasi, yung purpose kung bakit pinapareact sa akin yung mga ganitong bagay, tinitingnan yung point of view ng isang skeptic. 'Di ba? Kapag ka nagpa-react kayo sa akin ng video, asahan nyo na iisipan ko ng explanation. Kasi skeptic ako eh. 'Di ba? Kasi mamaya may magsasabi naman diyan na na lahat na lang sa'yo peke. Wala nang totoo sa sinasabi mo. Lahat na lang peke. Hindi kasi, as a skeptic kasi, kailangan maka-come up ako ng explanation sa abot ng aking makakaya. Kung hindi ko kaya bigyan ng explanation, sasabihin ko naman eh. Diba? Siyempre, challenge kasi sa akin yan, katulad nito, na may nagpakita sa videong ganong kalinaw na multo. Diba? Pero tingnan natin. Lahat dito, bibigyan ko ng explanation sa abot ng aking makakaya. Ngayon, basagin nyo na lang. Okay lang naman yun eh. Halimbawa, may sinasabi ako dito na hindi ako agree doon sa sinabi mo. Sabihin nyo na lang. 'Di ba? At baka may punto kayo, pwede ko i-review yung kinoment nyo sa akin na baka mas tama kayo. 'Di ba? Ngiyaw lang ng ngiyaw yung pag alas 12 na ng gabi. Hanggang sa nakita nung aming kapitbahay, pinaghandaan niya. Ay, pinatay. Bakit pinatay? Kawawa naman. Napatay niya po yung pusa na yun. Doon na lumala yung Huwag karamdaman naman. ng aking asawa. Nagtataka ako noon bakit walang siguradong diagnosis ang sakit ng nanay ko. May nala ko, may kagagawa ng mga pusang pag-alagala. Ito yung nagiging problem, men. Wala daw diagnosis. Paano mo nasabi walang diagnosis? Baka naman kuya, kasi unang-una, if ever na dinala nyo sa hospital yan, pwede naman interviewin yung doktor eh. I'm so sorry mga kababayan, pero hindi ako naniniwala sa walang findings ang doktor, yung mga ganon. Kasi ganito kasi nangyayari kadalasan. Baka mamaya, dinadala nyo sa doktor isang beses lang. Isang beses lang, tapos pag may sinabi sa inyo na kailangan test, hindi nyo gagawin. Kasi minsan kasi, ang gustong mangyari ng mga kababayan natin, sa bagay, hindi ko naman masisi kasi mahal naman kasi talaga magpa-doktor. Just imagine magkano ang pa-doktor, let's say 500 pesos. Ilang kilong bigas na ang mabibili mo doon. Pero kasi may step kung paano magpa-doktor eh. Kasi ganito ang nangyayari. Ang gusto nyong mangyari,
Ganito ang nangyari. Ang gusto nyo mangyari, kapag ka dinala nyo sa doktor, may result na agad. Hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Kasi wala namang, hindi naman bionic ang mata ng doktor para makita yung problema sa katawan mo eh. Ganitong step by step. Unang punta mo sa doktor. Ano ba yung complaint mo? Ang complaint ko po, hindi po mawala-wala yung ubo ko. O hindi, unang punta mo, inuubo po ako. Ubo. Sige, re-resetahan kita, no? Inumin mo to 3 times a day. Kaya nga may sinasabing, if symptoms persist, balik ka sa doktor, di ba? Tama ba ako? So, pagka naresetahan ka na, uuwi ka na, no? Ngayon, yung mga ibang ibang kababayan natin, basta ganun lang yung nangyari, sasabihin agad na walang findings yung doktor. Hindi. Kailangan bumalik mo. Pag hindi ka gumaling dun sa gamot na binigay sa'yo, hindi dun nagtatapos yun. Bumalik ka uli. Sabihin mo, Doc, yung hindi pa rin po talaga gumagaling yung ubo ko eh. Ngayon, re-referan ka na ng x-ray. Hindi naman unang, may mangyayari kasi ganito, para shortcut na lang minsan. Inuubo po ako. 3 linggo na ako inuubo, hindi gumagaling. So pagdating mo doon, bibigyan ka ng doktor ng gamot, at the same time, bibigyan ka ng referral na magpa-x-ray ka. 'Di ba? Minsan hindi na ginagawa ng pasyente. Hindi na bumabalik. Ang gusto kasi mangyari ng pasyente, pagdating doon, bigyan ng gamot, tapos na. Hindi. Kailangan i-x-ray ka muna. Pag na-x-ray ka, saka malalaman ng doktor, ay meron ka palang TB. Meron ka palang pneumonia. Diba? At doon na magi-start yung treatment mo, doon magkakaroon ng proper diagnosis. Kasi may initial na diagnosis yan muna eh. Baka ikaw ay allergy lang. Kasi trial and error yan eh, pag pinpoint ng sakit mo. Hindi naman unang pagdating mo doon, alam na agad ang sakit mo eh. Ang unang suspect dyan, yung pinakamababa, baka allergic reaction lang yan. Kaya bibigyan kita ng gamot. However, magpa-x-ray ka. Minsan, doon na tumitigil doon pa lang. Tapos sasabihin ng mga kababayan natin, walang findings. Hindi pwede. Ang tanong, wala bang findings? Napa-x-ray na ba yan para sabihin mong walang findings? Nagpa-CBC na ba yan? Diba? Yan ang mga titingnan doon eh. Tuwing gabi. Nangyari, pumunta lang sa doktor once. Kulam. Diba? Mas pinipili agad natin na mag-stick sa kulam. Paano kung may pneumonia pala yan si nanay? Diba? Yung pusa ang ginagamit niyang kasangkapan para makapagpasakit. Just imagine, nag-formulate ng dahilan yung pusa na, na yun yung dahilan, na, paano nyo nalaman na yun yung dahilan? Diba? Finormulate lang nila kasi, may pusang pinatay. Ngayon, due to confirmation bias, naghanap sila ng dahilan. Instead na pumunta sila sa route na medical yung condition, dinaan nila sa kulam. Bakit hindi natin itry sa albularyo? Di ba? Yan ang mahirap. Ngayon, naging successful ba nung dinala sa albularyo? Nagpakuha lang yung albularyo ng posporo sa tatay ko. Yung ulo ng palito. Pagkalagay pa lang dito, sigaw na siya ng sigaw. Hindi ko na gagawin! Tanggalin mo na yan, hindi ko na uulitin! Ang sabi sa kanya ng albularyo, bakit mo ginawa ito sa kanya? Naiinggit ako sa kanya kasi lahat ng mga sinusuot niya ang gaganda. Sasabihin ba yun ng nung naiinggit? Wala po kaming idea kung sino pong may gawa sa nanay ko, pero nung isinigaw niya, ayun, sinabi niya po kung sino siya. Dumating po yung time na nagharap sila, may gawa daw sa kanya. Siyempre, hindi na niya naman po inamin. Malamang. Makailang buwan. Nagtataka ako, ito yung nakikita ko dun sa butas dun sa kwento.
'Di ba? Nung inano siya, nung pinahirapan siya di umano, inamin daw nung ano na kasi naiinggit daw sa mga sinusuot niyang damit, magaganda daw, 'di ba? Ngayon nung nagkaharap sila daw nung mangkukulam na 'yon, hindi naman daw inamin. Ba't di mo aminin? Inamin mo na kung ikaw yung sumanib doon, inamin mo na dapat, 'di ba? Tapos itatanggi mo nung nagkita kayo. Hindi ko nagigets 'yon. Mas lalo po siyang pinahirapan. Nanay ko yung mga panahon na yon, sobrang payat na, hindi makakain. Feeling ko pneumonia ang inano nito. Or tuberculosis. Pero kung tuberculosis kasi, dapat lahat sila dyan may tuberculosis na rin. Kasi nakakahawa yun eh. Namatay po ang nanay ko noong March 9, 2017. Pero ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya, patuloy niyang ipinadarama. Kailan namatay? 9, 2017. 2017 namatay. Pero ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya, patuloy niyang So 1 year ago, noong 2018, doon nakuhanan yung video. ipinadarama hanggang sa nakunan pa nga ito ng video. Isang taon matapos mamatay si Lola Olympia ka pala. Akala ko Olivia. Olympia. Oh, ito na yung video. Yung babae sa video na yon, lubog na ang mata, talagang bangkay na ang itsura. Hindi naman. Hindi naman. May shadow eh. Labutan talaga ako kasi kahawig talaga siya na Nanay Olympia. Same din naman na lubog din naman yung mata eh. Oh. Sige, pagpatuloy lang natin. Sumisilip-silip pa sa video. Hindi talaga maipagkailang siya po talaga yun. Kaso patay na yung itsura. Eh, ang nangyayari dito, nagiging bias lang kayo eh. Ito ha, pagka pinakita mo itong video na to na hindi nakakaalam na patay na itong matanda na to, isipin ko normal na video lang to. 'Di ba? Paano niya nasabing mukhang patay na yan? Hindi, kayo ba? Mukhang patay na ba yan? Dahil lubog ang mata, men? Normal na normal yan eh. Confirmation bias na lang yon. Kasi alam nyong patay na yung nanay nyo. 'Di ba? Kaya nyo nasasabi na mukhang patay. Pero kung tutusin, hindi naman, halos parehas lang naman itsura nila dito eh. Grabe naman kayo. For me, Sumisilip-silip pa sa video. Hindi talaga maipagkailang siya po talaga yun. Kaso patay na yung itsura. hindi siya patay itsura. Sabi ko, Sander, sino to be? Nanay yan, Momo. O nasaan siya ngayon? Si Lola Momo po, nasa langit na. Naku, dadramahan na naman yan. Sabi ko na nga, ayoko nang manood ng mga ganyan. Lahat ng mga kamag-anak ko naniwala talagang si nanay yun. Oo naman talaga, kamukha naman talaga yung matanda. Sino yan? Yun na naman. One time lumuwas yung tatay ko. Dumating yung tatay ko ng mga 10 oras ng gabi. Tinuto niya yung kanyang sinabi. Hindi na niya tayo iiwan. Just imagine dahil doon sa isang video lang, ang dami ng dumugsong-dugsong na istorya. Ay, putang ina. Pagkatapos mamatay ni nanay, lagi po siyang lumalabas sa panaginip ko. Parang meron siyang gustong sabihin sa akin na ayusin ko na ang buhay ko. Problemado ako sa buhay ko, lalo na yung nawala siya. Napariwara talaga ako. Doon na tayo sa may opinion ng expert. Hindi lang daw siya basta-basta nagpaparamdam. Ang kanyang mga mahal sa buhay, sinusundo rin niya. Napapanaginipan ko na lagi ang nanay ko. Ito ang napapansin ko dito sa subject na to.
Ang ano lang natin, ang main controversy lang dito sa video na to ay yung videong nagpakita yung matanda. Pero napapansin nyo, in-stretch ng KMJS na napunta na dun sa kinulam ang nanay, nagparamdam na sa panaginip, etc. etc. 'Di ba? Parang mini-milk nila yung ano eh. Yung situation men eh. 'Di ba? Ano, naginip ako, may ililibing daw. Hala. Sabi ko, Tingnan nga natin yung ano. Ni nanay ngayon. Yung pagsusuri ng mga ano. Paghabol ko po, nung malapit na, may humarang na tricycle. Kung totoong nagbabalik si Lola Olympia, sino kaya sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang susunduin? May na-dance na isa ng forward. Ito po si Ate Flor ko, tuwing may problema yan talagang Wait lang. ipapakita. Yung Bakit parang ginagawa nyo namang kontrabida yung nanay nyo? 'Di ba? Mahal na mahal kayo ng nanay nyo, tapos parang ang palalabasin ay nanay nyo pa yung magiging cause kung bakit may isa pang mawawala. nanay ko sa kanya. Lagi daw siyang nababangungot. Wala naman po siyang sakit eh. Basta na lang po hindi siya nakahinga nung time na yun. Kinabukasan. Oh. Kahit wala kang sakit, may tinatawag kasi tayong stroke. Pwede. Pwede naman kasing heart attack. Alam mo yung naalala ko yung kaibigan ko. Si Sir June Edward. Nangongolekta din yun eh. Alam mo, nung galing pa kami sa convention nun, masaya pa kami. As in, wala, nagja-jogging yun, min eh. Pero nung kinabukasan, nag-collapse daw sa supermarket. Diba? Hindi mo masasabi yung bakit regular ba nagpapa-check up yung kapatid nyo na yan para masabi nyo na walang sakit? Mga fallacy statement kasi yung napapakinggan ko dito. Parang ang nangyayari, talagang desidido na sila na paranormal talaga yung nangyayari. Kasan lang po, talagang nawala na siya. May may nag-comment sa akin yung tungkol sa tikbalang, sabing ganon. Hindi ka maniniwala, namatay na nga yung biktima. Hindi naman porkit namatay yun na yung cause nun eh. Tamo, basahin nyo yung may nag-comment sa may tikbalang. Na hindi ka naniniwala sa tikbalang, namatay na nga daw yung biktima. Porkit ba namatay, tikbalang na talaga? Maraming factor kung bakit pwede mamatay yung yung mga ganyan. Itong September 21, 2019, inilibing na ang panganay ni Lola Olympia na si Flor. So ito si Ma'am. Huwag lang yung may gulungan siya. Kayo talagang yung matas itong isa. Cultural trait ng Filipino, which is the belief na there is such thing as life after death. Kaya even in moments like susunduin ka na, it will still be your family. Nagulat ako doon sa nakita ko. Tanong ng maraming tao is, gusto nilang pa-explain, edited ba to? Sagot dyan, hindi siya edited. Kung ano yung nakunan doon sa camera is yun. Yung ilaw na nakadistribute doon sa video natin is consistent naman. Wala akong nakita na area na I do agree din, tama, hindi yan edited. Tama. Kasi makikita man natin, yung bato ng mukha sa bata, parehas doon yung bato ng ilaw doon sa nakita niya sa tabi niya. Tsaka unang-una men, wala namang capabilities tong mga to na mag-edit ng ganyang kaganda eh. Noong 2017 ba, may apps na ba sa cellphone na kahit nga sa technology ngayon, wala akong makikitang apps na kayang i-edit yung ganyan, yung kunyari katabi mo, na binibidyohan ka. 'Di ba? At kung meron man, hindi ganun ka yung mga tao para mag-edit ng ganyan. Ako naniniwala din ako na totoo yung video, pero may theory ako dito. Yeah. Hinihintay ko lang na ipakita eh. Kami ang The V2 Project. Ito, idol ko to. Si Adam. Tama ba ako? Idol ko to. Skeptic to eh. May YouTube channel kaya to?
Wala namang nagkaroon ng paggalaw sa equipments natin. Kitang-kita sa video na hindi naman nagkaroon ng fluctuation sa ilaw. Hindi nila kailangan ikabahala yung mga dreams nila. Hindi ito pagbumulto ng nanay nila. Ito maalaala nila nung nanay nila, giving them comfort. May tinatawag na crisis apparition. Yung biglaan sila namatay, hindi nakapagpaalam. So nagpupunta sila sa mga kamag-anak o mahal nila sa buhay para sabihin yung kanilang panghuling mensahe. Gusto ko tong mga to, mga skeptic tong mga to eh. Ano bang pangalan na itong mga to? Dapat laging, Hindi ito napapanood tong mga to eh. Para ito maalaala nila nung nanay nila, giving. Yan itong mga to. Although na weirdo sila tingnan pero itong si Adam na to, idol ko to talaga. Promise. Them comfort. May tinatawag na crisis apparition. Yung biglaan sila namatay, hindi nakapagpaalam. So nagpupunta sila sa mga kamag-anak o mahal nila sa buhay para sabihin yung kanilang panghuling mensahe. Sa panaginip ko talagang si Olympia talagang nagpapalaala rin yon. May mga usok-usok pa no? Kaya nagpapakita. Madalang din akong magpunta ron sa kanyang puntod. Sinortcut nila yung investigation. Ako si Jay Costura. Jay Costura yung pinuha. Just imagine, ang napaka-short ng segment nito nila, wala kasi silang, nag-conduct siguro sila ng experiment doon. Mukha sa bata, parehas doon ng bato ng ilaw, doon sa nakita niya sa tabi niya. Kami ang The V2 Project. Nag-investigate sila doon siguro dahil walang nangyari. 'Di ba? Walang nangyari doon sa ginawa nila, kinat na lang siguro, no? Wala namang nagkaroon ng paggalaw sa equipments natin. 'Di ba? Ito yung gusto kong investigation. Yung based on science lahat. Hindi yung may nakikita ako doon. May Although na meron man na ganon, sana backup. Ito yung sinasabi na kailangan may gadget para na-validate yung claim. Wala namang masama doon sa may mga nagdideklara-deklara na may third eye sila, as long as na nababack upan yung claims nila ng scientific equipment. Kasi yung scientific equipment para sa atin yon, na mga hindi nakakakita pala, sorry. Kitang-kita sa video na hindi naman nagkaroon ng fluctuation sa ilaw. Hindi nila kailangan ikabahala yung mga dreams nila. Hindi ito pagbumulto ng nanay nila. Ito maalaala nila nung nanay nila, giving them comfort. May tinatawag na crisis. Feeling ko may skeptic opinion to mga to, kinat na lang. Yung sila Adam. Ako meron ako mamaya, may opinion ako mamaya. Yung biglaan sila namatay, hindi nakapagpaalam. So nagpupunta sila sa mga kamag-anak o mahal nila sa buhay para sabihin yung kanilang panghuling mensahe. Sa panaginip ko talagang si Olympia talagang nagpapalaala rin yon. Kaya nagpapakita. Madalang din akong magpunta ron sa kanyang puntod. So kay Jay Costura naman. Ang asin naman po ay simbolo na wala tayong matawag na ibang masamang espiritu. Kaya isisilb po natin siya. Kailangan po natin muna magdasal. Yung mga skeptic na investigator, kinat pero itong kay Jay Costura hindi. Sino si Flor ate? Wala na to. Na-cold reading na yan Ramdam niya sa akin yung sakit niya sa tiyan. Umiiyak siya. Dinala niya ako sa hospital. Galit na galit siya sa isang lalaki. Galit si... Cold reading na to lahat to Flor, dahil niloko siya, na-depress siya. Nakikita ko na si Nanay On. Tumasakit dibdib ko. Naninigas yung right side ko. Nalulungkot siya, dinalaw niya yung apo niya. Siyempre, nakita mo na yung video Nakalagay dito sa umpisa. Ito ha. Ito ha. Ito yung clue natin. Ididebang ko on the spot si Jay Costura dito. Ito yung clue natin. Inimbitahan namin ang psychic na si Jay Costura. Pinakita lang namin sa kanya ang video kung saan sumilip ang patay ng si Lola Olympia. Pero wala nang ibang alam si Jay Costura na impormasyon tungkol sa pamilya. Masyadong defensive, Di ba? So, unang-una, pinakita nyo na yung video. Tama? Siyempre, pagdating doon,
Maraming cold reading na pwedeng gawin yan. Halimbawa, pagpunta ni Jay Costura doon, dito po yung nanay namin na nagkasakit po kasi siya nung namatay siya. May mga kwentuhan na nangyari na gano'n na hindi lang na-document. I'm so sure meron yun. Diba? Or else, kung ganyan din lang ang mangyayari, dapat hindi nyo na pinapunta si Jay Costura dyan. In-online nyo na lang. Diba? I do believe na may cold reading bagamat hindi na capture sa camera, na cold reading na ni Jay Costura yan. Ano ba yung cold reading na tinatawag? Yun yung mga paraan na baka may sakaling may bagong nanonood sa akin, yun yung paraan para malaman mo ang impormasyon nang hindi halata nung kinukuhanan mo ng impormasyon. Halimbawa, ano ba ang isa sa halimbawa ng cold reading na yan? Pagpasok ni Jay Costura doon, may nagkwento agad na pasok po kayo, dito po namatay yung nanay namin sa sakit. Ting! Narinig niya yung may sakit. Dahil narinig niya yung may sakit, pwede niya sabihin na nararamdaman ko parang nasa hospital ako. Kasi natural lang naman na idala mo sa hospital ang may sakit. Example lang yun, ha? Kasi may mga keywords siya naririnig na pwede niyang gawa ng kwento eh. Yun ang tinatawag na cold reading. Or halimbawa, may nakita siyang may nakita siyang picture na may kaakbay yung namatay na wala na dun sa pagtitipo nila. Sino po yan? Tatanungin niya. Yun yung Flor na namatay din. 'Di ba? Tapos biglang pag-reading niya mamaya, masabi niya, si Flor, sino yung Flor? Pero hindi na malaya nung mga nire-readingan niya, na ikwento na pala 'yon. Basta malawak yung science behind just sa cold reading na 'yan eh. Actually, hindi naman masama yung cold reading na 'yan. Ginagamit nga 'yan minsan sa sa pag-a-apply ng trabaho, or halimbawa pag may nililigawan kang babae, 'di ba? Pwede mong i-apply din yung cold reading na 'yan eh. Dahil nakita mo yung babae halimbawa na meron siyang bike na dala-dala. 'Di ba? Halimbawa, nasa lubong mo yung babae, may hila-hila siyang mountain bike. Pwede mong isipin yun eh. Adventurous yung babae na yun eh. 'Di ba? Gusto lagi ng babae na yun sa outdoor. Ngayon, pwede mong sabihan yung babae na dahil na cold reading mo na siyang ganon. Alam mo mahilig ako sa mahilig akong mag-camping, 'di ba? Umaasa ka na ang sagot ng babae, ay oo, mahilig din ako sa outdoors. Ngayon, magkakaroon kayo ng compatibility. 'Di ba? Nagagamit kahit saan yung cold reading na 'yan. Kapaki-pakinabang 'yan, hindi lang sa manghuhula. Ang asin naman po ay simbolo na wala tayong matawag na ibang masamang espiritu. Kaya isisilb po natin siya. Kailangan po natin muna magdasal. Sino si Flor, ate? Yan, yung patanong-tanong niya na yan, di ba? Trabaho na ni Jay Costura yung magtanong na yan. Hindi niya na lang sabihin na nararamdaman ko si Flor at ang gustong sabihin ni Flor ay ganito. Kailangan niya magtanong eh, kasi dun siya magi-start mag-cold reading. Pinaparamdam niya sa akin yung sakit. Ngayon, ba't hindi na piniplay dito yung sagot sa mga tanong niya? Kasi pwedeng ang mangyari nung tinanong ni Jay Costura, sino si Flor, ate? Sino si Flor, ate? Siya po yung kapatid namin na nagkaroon ng sakit na namatay na rin. Dahil nasabi nung kapatid na nagkaroon ng sakit na namatay na rin, ito yung sasabihin ni Jay Costura. Pinaparamdam niya sa akin yung sakit niya sa tiyan. Diba? Pwede na dahil nalaman niya na eh. Dinala niya galing cold reading lahat. Galit na galit siya sa isang lalaki. Galit si Flor dahil niloko siya, na-depress siya. Nakikita ko na si Nanay On. Tumasakit dibdib ko. Nangingigas yung right side ko. Nalulungkot siya, dinalaw niya yung apo niya. Nakalimutan niya na daw siya. Sino yung anak niya lalaki na huwag daw mapariwara? Huwag daw mapariwara. Di ba nasabi na yung kanina?
Malay mo yung ano, yung ano na yon, yung video kanina na nagnanarrate ito ay napanood na ni Jay Costura. Sino yung anak na lalaki na ano? Bantayan daw niya. Siyempre sasabihin ng ano na hindi namin sinabi yan. 'Di ba? Pero we don't know. 'Di ba? Nagpisyo ka ba? Pinakita niya sa akin. Ikaw daw dapat ang mag-lead. Hindi totoo kukunin niya kayo. Kailangan sa buhay, kahit na wala na yung minamahal natin, kailangan natin silang ipagdasal. Walang kulam na naganap, tampo meron. Video na panood ko, patay na si nanay na nagpakita doon. Pag nagpapakita yan sila, half face lang yan sila, patay na yun. Hindi, nagkataon lang na kalahati eh. Paano pag buong nagpakita yan, edi i-modify mo na naman yung ano. 'Di ba gumagawa si Jay Costura ng ano eh, ng sarili niyang description eh. Porkit nakita niya sa video, ang sasabihin niya, nagpakita doon. Pag nagpapakita yan sila, half face lang yan sila, patay. 'Di ba? Porkit napanood niya sa video, ang sasabihin niya na agad pag nagpapakita sila, half face lang sila. Eh paano yung mga nag-a-apparition? 'Di ba? Yung mata niya. Well, ito yung opinion ko. Ito yung opinion ko, ano. Maraming na-miss yung mga nag-i-investigate eh. Number one, ito yung mga clue natin, ano. Sinabi ng video expert na totoo daw yung video, hindi naman inedit. I do agree. Nag-a-agree din ako. Ngayon, kung paranormal yon, kung bibigyan ko ng opinion to, for me, hindi. Kasi may kulang ako na hinahanap eh. Ano yung kulang na hinahanap ko? Namatay yung matanda 2017. After 1 year saka daw na videohan. Ang sa akin man lang, sana tiningnan nila yung date kung kailan nakunan yun. Eh hindi nila ginawa. Alam ko basic lang naman yun eh. Alam ko hindi nila tiningnan yun. Kasi yung mga, lalo na yung video editor na in-interview, malamang nagtanong yan eh, kailan ba kinunan yon? Nakita nyo ba yung date kung kailan na-create yung file? Hindi na nila in-include doon. Yun yung pinaka-vital at yun ay pagkahalimbawa, yun ay napatunayan na yun ay na-record ng, kaya lang na-edit din kasi yung metadata ng ng file eh. Pero I do believe na hindi naman sila ganun ka-savvy, ka-tech savvy yung mga yung nakakuha ng video para pati yun i-edit pa. Pero pag yun ay inalusot, maniniwala ako ng 80% paranormal to. Pag na-double check kung kailan na-create yung file na 1 year bago pa 1 year after namatay yung matanda, maniniwala ako 80%. Yung 20% ko kasi pwede kasing i-edit yung metadata nun eh. Na-edit kasi yun eh. Tuturuan ko kayo kung paano Dito, papakita ko sa inyo yung mga recordings ng vlog ko. Ito ha. Dali lang, wait lang ha. O yan ha, ito yung mga folder ng vlogs ko. Yan. Let's say, kumaway sa akin yung tatay ko, na na-capture sa video, yung tatay ko na kumaway. Eh namatay yung tatay ko kahapon lang. Pero namatay yung tatay ko 2005 eh. Halimbawa, namatay yung tatay ko kahapon lang. Then, nag-vlog ako ngayon. Uy, nakuhanan ko ng video yung tatay ko, sumilip. Ang gagawin nyo, kung namatay ang tatay ko kahapon, i-check nyo yung date, right-click, properties, makikita nyo kung kailan na-record yan. Katulad nito, created, Friday, April 5, 2024. May time pa nga kung kailan eh. Ngayon, kapag yung date created nung video ay hindi nagtutugma kung kailan namatay yung tatay ko, ano yun? Paranormal yun. I mean, ano ibig ko sabihin, kapag halimbawa ngayon lang kinreate talaga, napatunayan na ngayon lang na-create yung video, tapos kahapon namatay yung tatay ko, malaki ang chance na paranormal yun.
Nagigets nyo? Pero kung halimbawa, namatay ang tatay ko kahapon, then dinideklara ko, nagpakita yung tatay ko sa video. Nung chinek natin yung time kung kailan kinreate ang video, nung 1 linggo pa pala, hindi yun paranormal. Parang yan, pag napatunayan na yung video na kinreate na yan, ay nung last year din pala. Diba? Hindi kasi na-check eh. Ang gusto ko sana mangyari, tinitingnan ko yung bata, kung ano yung itsura ng bata nung time na kinunan yung video at itsura ng bata nung in-interview yan. Kung medyo malaki-laki na yung bata, medyo tayo doon. Medyo may something fishy na doon. Ngayon, hindi naman natin alam eh. Parehas nating hindi alam na na-create yung video kung kailan. Kaya libre tayo mag-speculate na ako. Ini-speculate ko na hindi totoo. Kayo mga naniniwala dyan, speculate nyo rin na totoo yan. Parehas lang tayo may karapatan nun. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yun lang po, no? Sayang, nandun na yung opportunity. May video expert. Alam ko, feeling ko na tanong ng video expert yun eh. Kung kailan siya nakuhanan eh. Kaya lang, kinat lang talaga ng KMJS yun. Feeling ko lang naman. Ngayon, kung hindi, di hindi. Anyway, maraming salamat po. Yun lang po muna. Bye-bye.